Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1711. Mahal, ang matandang ito ay tiyak na nasa ikatlong baitang ultimate god level. Sa pagsisimula ng labanan, ang isa sa mga nanunood ay napabulala sa takot at nabigla sa kanyang kaibuturan. Ito ay mahusay. Mayroong hindi bababa sa dalawang master sa pangatlong baitang ultimate god level mula sa White at Cabello family. Talagang mananalo tayo sa pagkakataong ito. Hanggat ang mga elder na ito sa first grade ultimate god level at Angus Mosley sa second grade ultimate god level mula sa Hall of Divine Royal ay mapatay, mawawala ng gana ang kanilang mga tao na lumaban. Muling nagalab ang pag-asa sa puso ni Harry nang makita niya kung paano pinatay ni Kenneth ang mga masters na iyon sa first grade ultimate god level ng paisa-isa gamit ang kanyang mga suntok. Siya, na dating puno ng kawalan ng pag-asa, ay may kagalakan sa kanyang mukha. Oo, Sect Master, nailigtas na tayo. Patayin silang lahat. Haha, malakas talaga si Jack at ang iba pa at hindi nila tayo binaygo. Ang matandang babae sa first grade ultimate god level mula sa Divine King Sect ay labis na nasasabik sa sandaling ito. Ang pakiramdam ng pagbawi mula sa isang tila imposibleng sitwasyon ay talagang isang kalungkutan. Oo, patayin sila. Patayin silang lahat. Si Harry, na nakakita ng pagkakataong manatiling buhay, iwinagayway ang kanyang espada at sumigaw ng malakas. Gusto pa nga ng mga taong ito na sumuko tayo. Ako ba, Harry Yeager, ay mukhang madali akong sumuko. Kahit mamatay ako sa labanang ito ngayon, hindi ako susuko sa mga taong ito. Lahat, salakayin sila at ipaghiganti ang mga miyembro natin na namatay dati. O aking Diyos, mayroong higit sa isang pangatlong baitang ultimate god level master dito. Ang pangalawang elder ng White family ay master din sa pangatlong baitang ultimate god level. Mahal ko, ito ay seryoso. Hindi nagtagal, may ibang nakatuklas ng isang bagay at bumulalas muli. Bakit ang dami nilang tao sa ultimate god level? Higit pa rito, ang butler ng White family ay nasa third grade ultimate god level din. Paano tayo mananalo laban sa kanila? Ang mga tao mula sa Hall of Divine Royal ay malapit nang nawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga master sa first grade ultimate god level ay hindi nagawang talunin ang mga taong iyon sa sandaling iyon. Tumakbo. Labis na natakot si Angus nang makita niya maraming tao sa first grade ultimate god level ang napatay kaya namutla ang kanyang mukha. Lumingon siya at sumigaw ng malakas bago siya handa na tumakas. Isang maputlang anino na lang ng kanyang figure ang natitira habang tumatakbo, hindi pinapansin ang kapalaran ng iba. Gayunpaman, ang isa pang anino ay naglakbay ng mas mabilis at dumating sa harap niya sa loob ng ilang mga galaw na nagpahinto sa kanya sa pagtakas. Dapat nagpakamatay ka. Nang makita niyang si Jack iyon, hinigpitin ni Angus ang kanyang kamao at si Chi ay lumundag sa kanyang kamao habang sinuntok si Jack. Humph! Malamig na yumuko si Jack at itinaas din ang kamao, sinalubong ng suntok ang atake. Wala ka man lang balak gamitin ang Chi mo. Nalaglag ang puso ni Angus nang makita niya kung paano hindi man lang ginamit ni Jack ang Chi sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, walang sapat na oras para mag-isip siya tungkol dito, at matugunan lamang ang pag-atake sa pamamagitan ng kanyang suntok. Labis siyang naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi kaya si Jack ay nasa third grade ultimate god level din? Gayunpaman, hindi ba ito masyadong marami para sa isang tao sa third grade ultimate god level? Boom! Habang siya ay naguguluhan sa mga nangyayari, nagsalubong ang kanilang mga kamao sa isa't isa. Ang malakas na kapangyarihan sa katawan ni Jack ay direktang nabali ang braso ni Angus at pinalipad siya ng paatras bago bumagsak sa lupa ng may kaluskos. Namatay siya matapos samuka ng ilang subo ng dugo. Oh my God! Ano ang husay sa pakikipaglaban ng lalaking ito? Talagang malakas ang kanyang combat power. Nakita ni Harry ang eksenang ito at sa sobrang takot niya ay nauutil siya ng magsalita. Kabanata 1712. Angus, na nasa ikalawang baitang ultimate god level ay pinatay ni Jack sa isang suntok lamang. Ang eksenang ito ay talagang ikinagulat ng lahat sa kasalukuyan. Lalo na't nagawa ito ni Jack nang hindi gumagamit ng Chi. Pinatunayan nito kung gaano nakakatakot ang lakas ng pakikipaglaban ng lalaki. Hindi ba ang taong ito ay nasa pangatlong baitang ultimate god level? Mukhang ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay naging maihahambing sa 5th grade o 6th grade ultimate god level. Napatingin si Alejandro kay Jack at muling sinulyapan ang kamao nito, parang lumampas sa inaasahan ang combat power ni Jack.
Naghinala siya na ang martial art technique na ginagawa ni Jack ay isang mas mataas na antas kumpara sa kanila. Tumakbo. Kahit si Elder Angus ay namatay. Ang mga miyembro ng Hall of Divine Royal ay natakot sa kanilang talino. Nagpanik sila at tumakbo sa paligid para makatakas. Boom! 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 Gayunpaman, si Jack at ang iba ay may talagang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Isa-isa, ang mga pag-atake ay direktang damapo sa grupo ng mga tao na sinusubukang tumakas. Kasabay ng katotohanang mayroong ilang mga master sa pangatlong baitang Ultimate God level, patuloy na bumababa ang bilang ng mga taong nakatakas. Hindi nagtagal, halos lahat sila ay patay na. Wala pang 100 katao mula sa ilang libong tao mula sa Hall of Divine Royal ang nakatakas habang ang iba ay napatay. Damaloy ang dugo sa buong lugar at napuno ng makapal na amoy ng dugo ang hangin. Master White, Master Cabello, Young Master Jack, salamat sa iyong tulong. Lumipad si Harry sa tuwa. Nagpasalamat siya kay Jack at sa iba pa. Haha, Master Harry, napakasimple lang. Kung balak mo talagang magpasalamat sa akin, huwag mo lang agawin sa amin ang mga trepeo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti lang si Jack at sinabi sa kanya. Gayunpaman, hindi namin gusto ang martial ring na pag-aari ng mga patay na miyembro ng iyong sekta. Iyan ay iyong mga tao at maaari mong itago ang mga iyon para sa iyong sarili. Agad na kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Harry ng ilang beses. Hindi naman siya pinagbigyan ni Jack ng kahit anong mukha. Sa panahon ng labanan, ang mga tao mula sa kanyang panig ay nakipaglaban din ng buong tapang at pumatay ng maraming tao. Talagang sinabi ng taong ito sa harap ng napakaraming tao na kinukuha niya ang lahat ng martial enhancement materials na nasa kanila ng mga miyembro ng Hall of Divine Royal. Gayunpaman, nakangiti lang siya kapag naiisip niya kung paano nailigtas ni Jack at ng iba pa ang kanilang buhay. Sigurado iyan, kung wala ang tulong ninyo, tiyak na namatay kami. Higit pa rito, si Jack at ang iba pa ay may napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Tama, salamat sa tulong ni Jack at ng iba pa, nakatakas kami sa kamatayan. Ang matandang babae mula sa Divine King Sect ay tumango din at sinabi. Siya nga pala, may ilang mga sitwasyon sa lugar na ito at iniisip ko kung alam mo ang tungkol dito. Inutusan ni Nash ang iba na tumulong sa pagkolekta ng mga trepeo habang nagsimula siyang makipag-chat kay Harry at sa iba pa. Anong sitwasyon? Napakaraming third grade spirited grass dito at hindi pa namin ito nakita noong nasa labas kami. Mayroon pang ang 4th grade spirited grass dito at ito ay talagang magandang lugar para sanayin ang ating sarili. Kabanata 17:13. Masayang sinabi ni Harry, nagtataka lang ako kung bakit napakayaman ng lugar na ito sa Chi. Higit pa rito, may ilang martial art techniques at pakiramdam ko ito ay isang magandang lugar para maghanap ng mga mamahaling bagay. Ang ikinababahala ko ng karamihan ay ang mga taong nakapasok sa lugar na ito noong nakaraan. Kahit na namatay sila, tiyak na marami pa rin ang mga masters ngayon, hindi ba? Tutal hindi naman tayo taga rito. Mapait na ngumiti si Nash at sinabing, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol sa lugar na ito. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Nash si Harry at ang iba pa tungkol sa sitwasyon. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Harry at ng iba matapos nilang marinig ang sinabi ni Nash. Hindi nila inaasahan na ang lugar ay magkakaroon ng puwersa tulad ng Alliance Guard, na namamahala sa pagbabantay sa lugar at hindi kapani-pani walang laban sa mga tao mula sa labas na pumapasok sa lugar na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga miyembro ng Alliance Guard ay nawalan ng bantay dahil walang sino man ang nakapasok sa lugar na ito sa buong taon. Iyon ang dahilan kung bakit ipinadala ang 2 disipulo ng 1st grade at 2nd grade Ultimate God level para bantayan ang pasukan. Kung ito ay sa nakaraan, sila ay namatay hindi nagtagal pagkatapos na makapasok sa lugar. Maswerte kami na halos nakalimutan na nila ang pagpasok. Dahil dito, nananatili kaming buhay hanggang ngayon at nagkaroon pa kami ng pagkakataong makalusot sa Ultimate God level. Ngayong pag-isipan ko ito, maswerte talaga kami. Napangiti ng mapait si Harry habang puno ng saya ang kanyang puso. Oo, ang layunin natin ngayon ay itaas ang ating husay sa pakikipaglaban sa lalong madaling panahon. Kung gayon, kapag napagtanto ng mga miyembro ng Alliance Guard kung ano ang nangyayari, nadagdagan sana natin ang ating lakas sa pakikipaglaban. Makakatulong iyon sa amin na magkaroon ng mas magandang pagkakataon na manatiling buhay. Tumango si Nash, kaya kailangang magtulungan at tumulong ang mga puwersang pumasok sa lugar na ito. Siya nga pala, Master White. Paano kayong lahat nakalusot sa pangatlong baitang Ultimate God level? Ano ang husay sa pakikipaglaban ng iyong anak?
Napatay niya si Angus, na nasa pangalawang baitang Ultimate God level, sa isang suntok at hindi ginagamit ang kanyang chi, napakalakas niya. Hindi nagtagal ay napaisip si Harry at hindi naiwasang magtanong kay Nash ng may pagtataka. Haha, lahat tayo ay nasa pangatlong baitang Ultimate God level. Ito ay lahat salamat sa ikatlong baitang elementarya ng mga Pildores na nilinang ni Jack. Kung hindi, paano natin magagawang makamit ang gayong kahusayan sa pakikipaglaban sa napakaikling panahon? Natawa si Nash habang nakatingin sa likod ni Jack na nasa malapit lang na may kasiyahan sa mga mata. Hindi niya inaasahan na magiging napakahusay na tao ang kanyang anak. Hindi na niya mahabol ang takbo ng kanyang anak. May kakayahan din siyang magtanim ng mga 3rd grade elementary pills. Nangangahulugan ba iyon na si Young Master Jack ay isa na ngayong 3rd grade elementary alchemist? Mahal ko, ang binatang ito ay may magandang kinabukasan. Bulalas ni Harry at nagpatuloy, mayroong ilang mga alchemist sa ating Divine King sect ngunit ang pinakamakapangyarihan ay isa lamang sa 2nd grade premium alchemist ngayon. Pagkatapos makapasok sa Ultimate God level, 2nd grade premium pills ay walang gaanong epekto sa atin sa Ultimate God level. Ang mga pills na iyon ay hindi maihahambing sa 3rd grade elementary pills. Talagang talentado si Young Master Jack sa paglilinang ng mga table tasks. Pagkaraan ng ilang taon, may pag-asa na maging alchemist siya sa ika-4 na baitang. Nagkaroon ng hindi inaasahang pahiwatig ng pagsamba nang tumingin kay Jack ang matandang babae sa 1st grade Ultimate God level na nakatayo sa tabi ni Harry. Kailangang malaman na ang mga taong ito ay inilagay sa mas matataas na posisyon at hindi nila kailanman binigyang pansin ang 8 pamilya ng anino. Hindi nila inaasahan na tahimik silang magsisimulang sambahin ang Young Master mula sa isa sa mga pamilya ng anino sa sandaling ito. Pinag-isipan ito ni Harry at sinabi kay Nash, Master Nash, tama ang sinabi mo. Dapat tayong magtulungan at tumulong sa isa't isa. Ano sa palagay mo kung kasama mo ang paglalakbay ng ating mga tao? Huwag kang mag-alala. Sa usapin ng martial enhancement material, kailangan mo lang kaming bigyan ng kaunti o huwag bigyan ng kahit ano. Minsang naisip niya kung paano nagkaroon ng Alliance Guard ang espesyal na lugar na ito, proactive na binanggit ito ni Harry pagkatapos pag-isipan ito. Kung tutuusin, mas mahalaga ang manatiling buhay. Si Jack at ang kapangyarihang panlaban ng iba ay tiyak na pinakamalakas sa lahat ng puwersang pumasok sa lugar. Mas ligtas na sundan si Jack at ang iba pa. Kabanata 17:14. Hindi agad nangako si Nash sa kabilang partido nang marinig niya ito. Sa halip, sinabi niya, paumanhin, Master Yeager, kailangan kong talakayin ito sa aking anak. Ikaw rin, alam mo na siya ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ngayon. Hindi lamang ang mga miyembro ng pamilyang puti ay kumbinsido na sumunod sa kanya, ngunit maging ang mga miyembro ng pamilya Cabello ay sumusunod sa kanya. Tama na. Ipaubaya ko na sa iyo, salamat. Agad na sinenyasan ni Harry ang kanyang mga kamay ng magalang habang sinasabi niya. Agad namang lumapit si Nash para makipag-usap kay Jack bago lumipad pabalik. Master Yeager, nagkaroon kami ng talakayan at pumayag ang anak ko. Hindi nagtagal, lahat ay nagtipon ng mga trepeyo. Katulad ng nangyari dati, hinayaan ng lahat na si Jack ang unang pumili. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang pumili ng ilang masiglang damo o sangkap upang linangin ang mga table task. Si Jack ay hindi kumilos ng matino dahil marami siyang napatay na tao. Nakakuha sila ng napakaraming masiglang damo. Kahit na mayroon lamang isang 4th grade spirited grass, medyo nasisiyahan pa rin si Jack. Hinayaan ni Jack ang mga miyembro ng pamilya Cabello at pamilyang White na ibahagi ang iba pang materyales sa pagitan nila. Hindi mababa ito ay sapat para sa lahat upang magsanay para sa isang yugto ng panahon. Ang hindi inaasahan ni Jack ay may sinaunang tome sa isa sa mga martial ring. Hindi kapansin-pansin ang sinaunang tome ngunit nagulat siya nang buksan niya ang tome at tingnan ang laman. O aking Diyos, ito ay mahusay. Tuwang-tuwa si Jack pagkatapos niyang tingnan ang sinaunang libro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroong maraming mga remedyo ng tableta para sa mga tabletang pangatlong baitang at ika-4 na baitang dito mayroong higit sa 100 mga remedyo ng tableta para sa mga pang-elementarya, intermediate, at ika-4 na baitang na mga premium na tableta. Halos mapatalon si Jack sa tuwa. Ang pinakakailangan niya sa sandaling iyon ay ang mga remedyo ng tableta, lalo na ang mga remedyo ng tableta ng mga tabletang pang-4 na baitang. Mabilis niyang binaliktad ang sinaunang tome at sa wakas, natuklasan niya ang lunas ng tableta upang maalis ang spell kay Selena. Namula pa ang mga mata niya sa excitement. Agad siyang lumipad patungo kay Selena at itinuro ang isang lugar sa tome bago sinabi kay Selena, Honey, tingnan mo. Tingnan mo dito, ang pil na remedyo para sa pil para iangat ang spell mo ay narito sa tome na ito.
Higit pa rito, ang mga sangkap na kailangan ay matatagpuan dito. Sa pill remedy na ito, magkakaroon tayo ng layunin kapag naghahanap tayo ng mga materyales sa hinaharap. Nakaramdam si Selena ng init sa kanyang puso nang makita ang excited na ekspresyon ni Jack. Ngumiti siya ng malumanay at sinabing, "Oo, honey. At least may improvement na naman tayo. Naniniwala akong magtatagumpay ka talaga." "Oo, sigurado iyon." Tumango si Jack. "Young Master Jack, dapat na ba tayong umalis? Napakaraming tao ang namatay dito at tiyak na nasanggot na ng mga halimaw na hayop ang dugo ngayon." Agad namang naglakad si Harry at ang iba pa para tanungin si Jack dahil medyo natakot sila nang marinig nila ang dagandong ng mga halimaw na halimaw mula sa malayo. "Oo, malapit nang matapos. Halika, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay." Tumango si Jack at nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Sa sandaling ito, nakalabas na si Ella sa kagubatan pagkatapos mag-ani ng napakaraming masiglang damo. Kabanata 17:15. Napakunot ang noo ni Ella nang marinig niya ang labanan sa kagubatan sa likuran niya. "Nangako ako sa kanila na hindi aktibong sasabihin sa iba ang tungkol sa kung paano sila nakapasok sa kagubatan na ito. Gayunpaman, ang kagubatan na ito ay hindi kailanman naging ganito kasigla. Kung ang mga miyembro mula sa iba pang mga kuta ng Nine Army ay pumupunta rito upang maghanap ng mga mahahalagang bagay, tiyak na maghihinalas silang may nangyari kapag narinig nila ang mga tunog ng labanan sa kagubatan. Tutal, iniligtas ni Jack ang kanyang buhay at halatang bahagyang nag-aalala si Ella sa kanila sa sandaling ito. Never mind. Kailangan ko lang magpanggap na wala akong alam at hindi ko pa nakikita ang mga taong ito." Sa huli, umiling si Ella at handang lumipad patungo sa kanyang kuta. Gayunpaman, nakabunggo siya ng 7 hanggang 8 kabataan mula sa isa pang kuta matapos lumipad sa maikling sandali. "Naku, hindi ba ito ang ating magandang Ella? Nangolekta ka na ba ng masiglang damo sa kagubatan? Paano ang iyong resulta?" Nakangiting tanong ng isang binata na nakaputing damit matapos niyang makita si Ella. Kumunat ang noo ni Ella nang makita sila. Ang mga ito ay hindi mga tao mula sa kanyang kuta at sila ay mga miyembro ng Whittemore Fortress. Ang Whittemore Fortress ay kilala bilang Whittemore Fortress dahil maraming miyembro ng pamilya Whittemore sa Fortress. Sinakop ng mga miyembro ng pamilyang Whittemore ang 40% ng populasyon ng kuta. Sa makatuwid, ang pamilyang Whittemore ay itinuturing na numero 1 aristokratikong pamilya sa kanilang kuta. Ang binatang ito na nakasuot ng puting damit ay apo ng isa sa mga elder ng pamilya Whittemore. Dahil dito, napaka-arrogant niya kumilos at laging may dominanteng tingin kapag may nakikita silang iba sa normal na araw. "Young Master Arthur, nagkataon lang. Handa na ba kayong pumasok sa kagubatan?" Bagamat hindi maganda ang impresyon niya kay Arthur at hindi niya ito gusto, kailangang igalang siya ni Ella dahil mataas ang posisyon nito. Pinilit niyang ngumiti bago tumingin sa kanya ng nakangiti. "Oo, bakit ka pumasok sa kagubatan ng mag-isa? Napakadelikado niyan. Nabalitaan ko na may mga halimaw na hayop sa pangatlong baitang Ultimate God level kamakailan. Sa susunod na gusto mong pumunta sa kagubatan, dapat kang magtipon ng ilang tao upang magsama-sama o maaari ka ring sumama sa amin. Huwag mag-alala, maaari naming ibahagi sa iyo ang ilan sa masiglang damo kapag nakuha namin ang mga ito." Napatingin si Arthur kay Ella na may mapaglarong ekspresyon sa mukha. Natuklasan niya na pagkatapos ng ilang buwang hindi pagkikita ng dalagang ito, tila naging mas mature at mas maganda ito. Sa isa pang 2 taon, siya ay maituturing na isang bihirang kagandahan bilang motor race. Bahagyang nalungkot ang isang babaeng nakatayo sa tabi nang makita nila kung paano nakatitig si Arthur kay Ella. Galit niyang sinabi, "Young Master Arthur, alis na tayo. Itong Ella Lavenge ay hindi miyembro ng ating Whittemore Fortress, bakit masyado kang nagmamalasakit sa kanya?" "Tama, Young Master Arthur. Ang mga miyembro mula sa kuta ni Ella ay inagaw pa ang aming masiglang damo. Galit na galit ako at ang aking ama ay orihinal na nakakuha ng isang pang-4 na baitang elementary spirited na damo. Nakahanap siya ng isa na nahihirapan ngunit inagaw ito ng mga miyembro ng kanilang kuta." Galit din na sabi ng isang matabang binata na nasa tabi nila, "Novel drama." Bahagyang nalungkot si Arthur nang marinig niya ito. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya at sinabing, "Hindi ba't normal lang sa mga kuta na magkaroon ng mga labanan dahil sa masiglang damo? Hanggat hindi ito malaking puot at walang buhay na nawala, kahit ano ay pinapayagan." Higit pa rito, hindi ba sinabi ng First Fortress Master dati na ang mga miyembro ng siyam na kuta ay dapat tumulong sa isa't isa at magkaroon ng magandang relasyon? Nang matapos siyang magsalita, nakangiting sabi ni Arthur kay Ella, "Tama ba ako? Ella, lalo na sa mga kuta natin na sobrang lapit sa isa't isa, dapat
Magtulungan tayo, di ba? Napangiti ng nakakahiya si Ella. Oo, ang unang Fortress Master ay nagsabi ng isang bagay na tulad nito sa pagpupulong dati. Ang binibini mula sa Whittemore Fortress ay malamig na yumuko sa galit. Niyakap niya ang dalawang kamay sa harap ng dibdib niya at halos sumugod siya para makipag-away kay Ella. Kabanata 17:16. Walang ibang masabi si Skylansen bagamat hindi siya nasisiyahan kay Ella, kaya ngumiti na lang siya kay Arthur. Young Master Arthur, dapat na ba tayo pumunta? Nakabalik na siya mula sa kanyang paghahanap ng kayamanan, at wala pa rin tayong mga kamay. Gayunpaman, nagpanggap si Arthur na parang hindi narinig ang sinabi nito. Sa halip, nakangiti niyang sinabi kay Ella, "Halika, Miss Ella. Why not join us and go in for a couple more days?" Kung tutusin, wala ka namang ibang usapan pagkatapos mong bumalik, di ba? Hindi ka ba magiging mas ligtas kung sasama ka sa amin? Pare-pareho tayong maghahati-hati sa mga bagay na nakuha natin. Ang mataba na nakatayo sa gilid ay hindi nasiyahan sa ideya at mabilis na pinaalalahanan si Arthur, mukhang hindi magandang ideya iyon, Young Master Arthur. Kung tutusin, hindi siya miyembro ng ating kuta. Higit pa rito, ikaw ay nasa ika-4 na baitang Ultimate God level. Bagamat ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay medyo kahanga-hanga, paano niya maibabahagi sa iyo ang mga item sa pangalawang level na pantay-pantay? Nanghina ang ekspresyon ni Arthur habang sinasabi, "Fatty, paano mo nasasabi ang ganyan? Hindi ba't nasa 2nd grade Ultimate God level ka rin? Hindi ko naman nabanggit na pabigat ka, di ba?" Bukod pa riyan, sinabi ng First Fortress Master na kailangan nating maging maayos ang pakikitungo sa iba pang mga kuta, lalo na kapag napakalapit natin sa isa't isa palagi. Ang mataba ay agad na namula ng isang pulang-pula na kulay. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nawala ng masabi. Hindi pipi si Ella, at naunawaan niyang sinasadya siya ni Arthur. Narealize din niya na halatang may gusto si Sky kay Arthur at naiinis sa kanya. Nahihiya siyang ngumiti at sinabing, hindi na kailangan. Kailangan ng kapatid ko ng isang uri ng masiglang damo, at nagkataon na natagpuan ko ito. Mas mabuting ibalik ko ito sa kanya sa lalong madaling panahon, at pumunta na kayo sa inyong paraan. Si Sky, na nakatayo sa gilid, ay naka-cross arms sa kanyang dibdib at kakaibang nagkomento, "Si Arthur. Baka hindi niya pinahahalagahan ang iyong kabaitan. Haha, okay lang, okay lang. Magkakaroon pa tayo ng iba pang pagkakataong maghanap ng mahahalagang bagay sa hinaharap, di ba?" Bagaman hindi pumayag si Ella sa kanyang mungkahi, nadama ni Arthur na ito ay dahil si Ella ay medyo mahiyain na tao. Ito ay medyo normal dahil bihira silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya naman, napangiti siya ng nakakahiya at sinabing ikanaway ang kanyang kamay, "Tara na at tingnan natin ang kagubatan. Subukan nating manatili pa ng ilang araw sa loob at tingnan kung makakahanap tayo ng ilang pang-4 na baitang masiglang damo." Bagamat ang pang-4 na baitang masiglang damo ay bihira, tiyak na makakahanap tayo. Tumalikod na si Ella at handa nang umalis bago niya narinig ang sinabi ng gwapong lalaki. Handang lumipad pasulong ang mataba nang sumimangot siya at sinabi kay Arthur, "Young Master Arthur, parang may mali sa kagubatan. Halos hindi na natin maririnig ang napakaraming dagandong ng mga halimaw at mga tunog ng pakikipag-away kanina, tama ba ako? Hindi kaya napakaraming miyembro mula sa iba pang mga kuta ang pumunta sa kagubatan upang maghanap ng mahahalagang bagay." Nakinig si Arthur at nakasimangot din. "Tama ka. Medyo kakaiba para sa napakaraming away na nangyayari sa loob, at malabong mag-away ang mga halimaw na hayop kamakailan. Kahit ano pa iyon, nasa 4th grade Ultimate God level ka na, at kakaunti lang ang halimaw na halimaw sa gubat na ito na makakalaban mo. Magiging ligtas kaming lahat sa kagubatan kasama ka." Natakot ang mataba na na-offend niya si Arthur, kaya agad siyang nag-butter up kay Arthur. Natatakot siya na baka bigyan siya ni Arthur ng hindi gaanong masiglang damo dahil sa nangyari. Ang siyam na hukbo ay hindi malaki sa sukat at hindi maihahambing sa mga sekta o iba pa. Gayunpaman, marami pa rin sa mas matandang henerasyon ang nasa ika-8 baitang o ika-9 na baitang Ultimate God level. Ang Fortress Master ng pinakamalaking fortress ay tinawag nila bilang First Fortress Master. Ang First Fortress Master ay napakalakas at nakamit na ang First Grade Soul Penetrating level. Kabanata 17:17. Haha, tingnan natin. Ano man ang sitwasyon, malalaman natin kung ano ang nangyayari pagdating natin doon. Itinuring tayong master sa mga nakababatang henerasyon, at lahat tayo ay nasa Ultimate God level. Ano ang kailangan nating katakutin? Tumawa ng malakas si Arthur at mukhang wala siyang pakialam.
Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos at itinuturing na namumukod tangi sa mga kabataan na may kakayahang talunin ang maraming tao. Bagamat medyo nahuhuli pa rin sila kumpara sa mga tunay na amo ng nakababatang henerasyon, nagawa pa rin nilang talunin ang 80 hanggang 70% ng mga nakababatang tao. Gumapang ang pag-aalala kay Ella nang marinig niya ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng kanyang deliberasyon, lumingon siya at naabutan si Arthur at ang kanyang kumpanya. Napag-isipan ko na, Young Master Arthur, at wala akong espesyal na gagawin pagka-uwi ko. Sa tingin ko, susundan ko kayo sa kagubatan. Ang kanyang sagot ay ikinatuwa ni Arthur, na sa loob-loob ay nayayamot sa pag-aakala kung paano nanalo ang kanyang alindog sa kanya. Kaya naman tinalikuran niya ang pagiging mahiyain at gumawa ng matapang na hakbang. Not a problem at all. Haha, the more, the merrier. Kaya na, tumawa ng malakas si Arthur, labis na nasisiyahan sa sarili. Pagkatapos ay naisip niya kung paano niya ililigtas si Ella at hahawakan siya sa kanyang mga bisig sa panganib na makakatagpo ng napakalakas na halimaw. Sa oras na iyon, maaaring gantihan siya ni Ella sa kanyang sarili kapag nanalo sa kanya ang pagiging galante nito. Si Sky, na nasa tabi nila, ay kuminang nang hindi niya maiwasang mapaungol. Ella Lavenge, di ba sabi mo kailangan mong magpadala ng masiglang damo sa kapatid mo? Bakit hindi ka nagmamadali ngayon? Biglang natarante si Ella sa paalala. Hindi siya sigurado kung gusto niyang sundan sila para tingnan dahil niligtas siya ni Jack dati. Gusto niyang sundan sila at tingnan kung maaari niyang ipaalam sa kanila o tumulong na bigyan sila ng oras. Bagamat ang mga miyembro ng Nine Army ay nasa teritoryo ng Anti-Alliance Guard at ang mga puwersa ng Anti-Alliance Guard ay bihirang mang-istorbo sa kanila, nanatili ang kapitan sa pagitan ng siyam na kuta. Posibleng ang ilan sa mga taong ito ay gustong gumawa ng masama. Hoy, hindi ba madaling malutas iyon? Bago magsalita si Ella, maagap na sinabi ni Arthur, dahil hindi naman ito kalayuan, Ella, bakit hindi kami sumama sa iyo? Maaari mong ipadala muna ang kayamanang nakuha mo sa bahay bago umalis kasama namin upang pumasok sa kagubatan. Oo naman. Maraming salamat sa paggawa nito. Napangiti si Ella nang magtagumpay siyang mag-stall ng oras para kay Jack at sa iba pa. Young Master Arthur, aabot ng 2 hanggang 3 oras ang pabalik-balik na biyahe, hindi ba? Sayang ang oras, reklamo ni Sky sa kawalan ng kasiyahan at mas lalong nagalit habang iniisip. Hindi ba't 2 hanggang 3 oras lang? Dalubhasa na tayo sa pinakamataas na antas ng Diyos, at madali para sa atin na makapasok sa antas na tumatagos sa kaluluwa sa hinaharap. Mabubuhay tayo ng hanggang 500 taong gulang, kaya hindi ba magiging wala sa atin ang 2 hanggang 3 oras? Walang imik na sinulyapan ni Arthur si Sky. Kung hindi mo kami mahintay, mag-isa ka munang pumasok sa gubat. Kabanata 17-18. Nagalit si Sky. Sa kanyang mataas na husay sa pakikipaglaban, gusto niyang mag-isa na magtungo sa kagubatan dahil sa galit. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa 3rd grade Ultimate God level, at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa kay Ella. Dahil naglakas loob si Ella na pumasok sa kagubatan ng mag-isa, naglakas loob din siyang gawin ito. Naalala niya tuloy kung paano aakitin ng Foxy na si Ella si Arthur kung talagang papasok siya sa kagubatan. Head over heels si Arthur kay Ella noong nandoon si Sky, what more kung wala siya. Hinigpitin niya ang kanyang mga kamao at sinabing, sige, bumalik tayo kay Ella. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Arthur at ng iba pa ay hiniling ni Ella ang 3 kabataan mula sa kanyang pamilya na sundan sila sa kagubatan matapos ibigay ang mga bagay na nakuha niya mula sa kagubatan, na labis na ikinagalit ni Arthur. Medyo hindi komportable para sa kanya na gawin ang anumang bagay kay Ella kung naruroon ang ibang miyembro ng pamilya Lavenge. Bukod dito, ang panganay na kapatid ni Ella ay sumali sa kanila, at si Henrik Lavenge ay nasa ika-4 na baitang Ultimate God level. Bagamat kagagaling lang niya, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay halos kapantay ng kay Arthur. Si Arthur at ang iba ay nauna sa paglalakad habang si Ella, Henrik, at ang iba pa ay bahagyang nahuli sa likuran nila. Napatingin si Henrik sa pagkunot ng noo ni Ella, at alam niyang may nasa isip ang kapatid. Malumanay na tanong niya dahil sa curiosity, Ella, anong nangyayari sa iyo? Bakit mo kami niyaya na sumama sa iyo dahil hapon na? Naisip ko lang na itaas ang husay ko sa pakikipaglaban at pumasok sa kagubatan makalipas ang ilang araw. Tutal, kalalabas ko lang ng kagubatan ilang araw na ang nakalipas. Huminto muna si Henrik bago niya idinagdag, at saka, hindi ka lang bumalik. Bakit gusto mong pumunta ulit sa kagubatan?
Sinulyapan ni Ella ang mga taong nasa harapan niya, at pagkatapos niyang pag-aralan ang distansya sa pagitan nila at ng kumpanya ni Arthur, para hindi siya marinig, mahina siyang nagsalita, "Hendrik, please don't tell anyone what I'm going to tell you next." Muntik na akong mamatay sa kagubatan nang sinubukan kong kumuha ng masiglang damo. Buti na lang at may nagligtas sa akin. Huminga ng malalim si Hendrik nang marinig iyon, at naramdaman niya ang isang alon ng takot na napuno sa kanyang puso. Naisip niya ito at nahulaan, si Arthur ba ang iyong tagapagligtas? Baka sa mukha ni Ella ang kahihiyan. Ito, hindi siya. Ang mga tao mula sa abandonadong mundo ang nakapasok sa lugar na ito. Ang abandonadong mundo. Napaawang ang bibig ni Hendrik nang halos bumagsak ang kanyang panga sa lupa. Pagkatapos ng maraming taon, ang mundo ay parang isang alamat sa kanila. Tungkol naman sa mga miyembro ng Alyansa Guard, tila naramdaman nila na mahirap para sa mga tao doon na mahanap ang pasukan sa lugar na ito. Kaya naman, sila ay simbolikong nagpadala lamang ng 2 alagad na nagkamali upang bantayan ang lugar sa loob ng isang yugto ng panahon. Sa pangkalahatan, ang mga sekta ay nagpapalitan sa pagpapadala ng mga tao, na pagkatapos ay magbabantay sa loob ng 1 taon. Sa simula, lahat ay nagpadala ng mga alagad na may mas mataas na husay sa pakikipaglaban dahil sa pakiramdam nila na ito ay isang mahalagang gawain, ngunit sa kalaunan ay naging mas mababa ang kanilang pakialam. Hindi lamang kumilos ang Alliance Guard sa ganoong paraan, ngunit halos nakalimutan pa nila ang tungkol sa mundong iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sinabi sa kanya ni Ella na may mga taong dumating mula sa abandonadong mundo. Kabanata 17-19. Mabilis na pinaalalahanan ni Ella si Hendrik dahil natatakot siyang mapansin ng iba ang tulala niyang ekspresyon. Patayong Bartoldo, "Hendrik, magsalita ng mahina para hindi tayo marinig ng iba. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Natakot ako na baka mabangga ni Arthur at ng iba ang mga taong ito, kaya sinadya kong sumama sa iyo para dito. Nangako ako sa kanila na hindi ko sasabihin sa iba na sila ay pumasok sa lugar na ito." Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumambulat si Hendrik sa mga pagpapalagay, "Mahal, nagbibiro ka ba? Naloko ka na ba ng iba? Bakit hindi mo iniisip ito? Ang mga tao mula sa mundong iyon ay hindi dapat magkaroon ng mataas na kahusayan sa pakikipaglaban, tama? Sigurado ako na walang sino man ang nakalusot sa pinakamataas na antas ng Diyos, tama ba? Kung iyon ang kaso ay nasa 2nd antas ng Diyos. Paano ito posible? Nakita ko na ang mga taong iyon ay walang mataas na husay sa pakikipaglaban." Nagsimulang sumimangot si Ella. Pinag-isipan niya iyon at sinabing, "Bukod dyan, wala silang mga token ng iba pang mga item na pamilyar sa atin, kaya dapat sila ay dumating mula sa gilid na iyon, hindi. Ang kagubatan na ito ay naglalaman din ng mga martial art technique at iba pang mga item, kaya't maaaring nasira sila pagkatapos nilang mahanap ang mga diskarte. Pagkatapos, breakthrough. Kung ang tao ay kailangang makamit ang pamantayan ng pagliligtas sa iyo, kailangan niyang gumugol ng mahabang panahon kahit na siya ay isang master, hindi ba? Nananatili ba sila sa kagubatan ng mas matagal na panahon, kung gayon? Kahit na nakalusot sila, hindi ba sila ay nasa first stage ultimate god level lamang? Posible bang iligtas ka ng isang tao sa first stage ultimate god level?" Patuloy na tanong ni Hendrik. Ang taong iyon ay hindi maaaring nasa first stage ultimate god level. Ang Monster Beast ay nasa 2nd stage ultimate god level, kaya naman hindi ko matalo ang halimaw. Tinatansya ko na ang tao ay hindi bababa sa 2nd stage ultimate god level at maaaring magkaroon ng combat power ng 3rd stage ultimate god level. Mukha siyang masyadong relaxed. Pag-aalala ni Ella, "Kapatid, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang ating siyam na hukbo ay palaging may parehong paninindigan tulad ng Anti-Alliance Guard, at tayo ay sumusunod sa tadhana. Kahit na hindi tayo pumunta sa abandonadong mundo para sunduin sila. Dito, papayag kaming mag-train sila dito kung may mali sa kanila na dumating dito. Ngayong nakapasok na sila sa lugar na ito, natatakot ako na baka hindi ganoon ang pag-iisip ni Arthur at ng iba pa. Mahirap unawain ang isip ng isang tao, at ang Nine Army ay hindi masyadong nagkakaisa. Marami ba sa kanilang mga tao ang dumaan?" Nakasimangot na turo ni Hendrik. Hindi magiging isyo kung iilan lang sa kanila ang nakapasok. Kung tutusin, ang pagpasok ng ilang tao ay hindi kukuha ng masyadong maraming martial enhancement resources kung may 2 tao na pumasok sa lugar na ito, at hindi magiging problema kung malalaman ng mga miyembro ng Anti-Alliance Guard ang kanilang pag-iral. Kung papasukin natin sila, kailangan lang nating magkaroon ng simbolikong pag-uusap sa mga miyembro ng Guarded, Anti-Alliance. Mapait na ngumiti si Ella at sinabing, "Tama ka.
Naalala ko na maraming tao ang pumasok sa lugar na ito mga 6 na buwan na ang nakalipas, at ang ilan sa kanila ay na-recruit ng Pavilion of Anti-Alliance Guard pagkatapos malaman ng alyansang iyon ang tungkol sa kanila. Ibinalik sila ng mga taong ito upang magsanay. Gayunpaman, si Ella ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha habang nagpatuloy siya, gayunpaman, tila may ilang daang libo sa kanila ang pumasok sa oras na ito. Ilang daang libong tao. Ilang beses na kumaibot ang sulok ng bibig ni Hendrik. Maaaring hindi isyo kung ilang tao lang, o 100 ang pumasok, ngunit hindi nila may tatago ang balita kung ilang daang libo sa kanila ang pumasok. Nanghina ang ekspresyon ni Hendrik at tinatapik ang kanyang hita, ulong, napakarami. Malaking problema na. Kabanata 1720. Agad na nakilala ni Hendrik ang bigat ng issue. At mukhang sobrang balisa. Nagulat sa kung paano sumigaw si Hendrik sa kanyang mga tugon, mabilis siyang pinatahimik ni Ella, magsalita ng mahina, "Kuya." Sa sandaling iyon, puminto si Arthur at ang iba pang nauuna sa paglalakad. Dahan-dahang lumingon si Arthur at nakasimangot na nagtanong, "Hendrik, anong sinabi mo kanina? Anong malaking isyo ang nangyari?" Agad na hinawakan ni Hendrik ang kanyang ulo dahil sa kahihiyan. "Hindi, wala, hindi. Sa itsura mo, halatang nagsisinungaling ka." Kumunat ang noo ni Arthur at dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. "Hendrik, sa tingin ko mas mabuti na sabihin mo ang totoo. Malalaman natin ang tungkol dito maya-maya." Sumulyap si Hendrik kay Ella at halatang nagdadalawang isip. Sumimangot din si Ella, clueless kung ano ang susunod na gagawin. Gayunpaman, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinisil niya ang isang nakakahiyang ngiti. "Wala lang talaga. Sinabi ko sa kapatid ko na ang mga halimaw na hayop sa kagubatan ay tila magagalitin kamakailan, at ang mga dagandong ay tila magkaiba." Noon lamang naiinip na sinabi ni Arthur, "Nako, akala ko may seryosong nangyari, nakikita kung gaano kayo kakulit. Isa lang itong grupo ng mga halimaw na walang mataas na husay sa pakikipaglaban. Ang ilang halimaw na hayop ay makapangyarihan kung ikukumpara sa ilan sa mga mula sa mga kuta na may mababang kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit ang mga halimaw na hayop na ito ay walang halaga sa ating mga Panginoon o sa mga Panginoon." Napakatotoo. Ang mga halimaw na hayop na ito ay paminsan-minsan ay kumikilos ng hindi normal, ngunit hindi ito kakaiba. Dagdag ng mataba sabay ngisi. "Halika, marami tayo rito, kaya tingnan natin kung maaari tayong manatili ng ilang araw sa kagubatan upang makahanap ng higit pang 4th grade spirited na damo." Tara na. Ngumiti ng pilit ng ngiti si Hendrik bago nagpatuloy sa paglipad ang grupo patungo sa direksyon ng kagubatan. Sa wakas ay nakarating sila sa labas ng kagubatan bandang 4:00 ng hapon. "Bantong hininga, Jack, oh Jack. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya na magtagal ng oras para sa iyo, at wala na akong ideya. Ang bawat tao ay para sa kanilang sarili ngayon. Mahigit 10 araw na ang lumipas, at sana ay tumaas ang iyong galing sa pakikipaglaban. Dalangin ko na umalis ka na sa kagubatan na ito," buntong hininga ni Ella sa kaloob-looban habang nakatingin sa kagubatan. Mukhang may kakaiba sa kagubatan. Bakit ang daming tunog ng away? Napatingin si Fatty sa kagubatan at naguguluhan din. Walang nangyaring ganito dati. Bakit hindi tayo magtungo sa isa sa mga lugar na tila may away? Mungkahi ni Arthur pagkatapos mag-isip. Malalaman natin kung ano ang nangyayari pagkatapos nating imbestigahan ang lugar na pinakamalapit sa atin kung saan may mga ingay ng away. Naguguluhang sabi ni Ella, "Bakit tayo titingin? Hindi ba't nag-aaway lang sila sa pagitan ng mga halimaw na hayop para sa mga mamahaling bagay? Maaaring ilang mga casual na tagapagsanay ang naghahanap ng mga kayamanan sa kagubatan, at normal lang iyon." Gayunpaman, umiling si Arthur. Siya ay malinaw na hindi isang taong madaling mabambuzzled. "Hindi, ito ay tila higit pa riyan sa akin. May ilang mga ingay na nag-aaway sa hindi kalayuan dito, at tila sobrang init. Mula sa mga ingay, tila hindi isa o 2 tao. Halika, tingnan natin bago tayo magdesisyon." Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.